Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na Lunes, 6 ng Oktubre taong 2025, October 6, 2025, the first Monday for the month of October. Kumusta po kayong lahat dyan? Umasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan, and welcome dito sa isa na namang palatuntunan ng ano ba to? Welcome sa isang namang palatuntunan o isang episode sa ating palatuntunan. Yan pala mga ka-issue. Ano ba to? Welcome, ha? Again, take 3. Welcome dito sa isang namang episode ng ating palatuntunan ng Issue 101. kasama po ang inyong lingkod na si Senior Simon. kung saan tatalakayan po natin sa episode na ito mga ka-issue, sang-ayon ka ba sa panukala ni Senador Alan Peter Cayetano na dapat mag-bitiw ang lahat ng kasalukuyang nakaupo sa pwesto ngayon? Ay, mali pala ang pindot ko. Sabi kasi ni Senador Alan Peter Cayetano mga ka-issue na magbitiw ang lahat ng kasalukuyang nakaupo sa pwesto ngayon mula sa Pangulo hanggang sa mga Kongresista. Ang dahilan ay para magkaroon ng snap election at wala sa mga kasalukuyang nakaupo ang pahintulutang tumakbo. Pero marami ang umalma at hindi sumangayon sa panukalang ito ni Senador Cayetano. Yan ang ating pag-uusapan mga ka-issue, at pwede po kayong sumali sa ating talakayan kung kayo po ay nakapanood sa atin live dito sa ating episode ngayon mga ka-issue. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click niyo po ang subscribe button at notification bell, sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow at i-like ang ating Facebook fanpage na Senior Simon 101. Isama nyo na rin ang ating X account na at Senior Simon 101. Kaya huwag na po nating patagalin pa. Umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ang Issue 101. Pero mga ka-issue, bago po natin ituloy ang pag-umpisa ng ating talakayan mga ka-issue, inaanyahan ko po kayo na sumali sa ating official group page sa Facebook ang mga ka-issue sa Issue 101. Sa pamamagitan kasi ng group page ito mga ka-issue ay tuloy-tuloy ang ating ugnayan. At of course, kung mayroon po tayong mga pag-uusapan, mayroon po tayong pag-uusapan o kaya gusto nyong ibahagi mga ka-issue, pwede pong ipaabot ninyo. Okay. Ipaabot ninyo mga ka-issue ang inyong mga opinion, saloobin o ano man inyong iniisip o kaya ay gusto nyong ibahagi kung ano mang impormasyon na gusto nyong pag-uusapan natin sa ating bawat episode. Sa pamamagitan po ng group page na ito mga ka-issue ay pwede po ninyong mapaabot kay Senior Simon ang anumang panukalan yung topic na gusto nyong o nating pag-uusapan. So dito tayo mga ka-issue. Kasi kahapon nag-post si Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook account na kung saan atin pong intindihin ito mga ka-issue ha. Kasi naging usap-usapan ito sa araw na ito. Mula kahapon hanggang sa araw na ito, marami ang nag-comment, marami ang pumuna, marami kasi ang nagpalabas, lalo na yung mga elected officials na hindi sang-ayon dito sa naisip ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa atin po itong pag-usapan mga ka-issue, ating alamin kung makakabuti ba ito sa ating bansa. Kung nanonood kayo dito sa ating live,
pwede po kayong magpahayag kung sa palagay ninyo. Makakabuti ba? Mas maganda ba ang panukalang ito? O kaya lalo lang gugulo ang ating bansa, mga kaisyo? Okay, so sabi niya dito, Blessed Sunday Reflection on Trust or Tiwala. Through God's grace and mercy, public office is public trust. While we see in social media and surveys that politicians and political figures have their own group of genuine supporters, I dare say, no more than ever in our history, politicians are suspects. Malay-balay yung pindot ko. Ito lang patungong pagkakaantok nito. Okay, so sabi ni Senador Alan Peter Cayetano na ang pangunahing suspitsado sa pagkakalugmok o kaya'y hindi pag-angat ng ating bansa, mga kaisyo, ang unang suspect, I dare say no more than ever in our history, politicians are suspects. People have lost trust in government and government officials. Ang taong bayan daw ay nawalan na ng tiwala sa pamahalaan at sa mga namumuno o nagpapalakad sa ating pamahalaan. Honestly, sabi niya, who can blame them? So ito, mga kaisyo, naging kontrobersiya, naging usap-usapan, at mabuti na nagpalabas ng ganito itong si Senador Alan Peter Cayetano para malaman kung sino ang kapituko sa pwesto at sino o bakit o ano ang kanilang dahilan kung bakit hindi sila sang-ayon dito sa naisipan ni Senador Alan Peter Cayetano. So, here's a thought. This is just a thought experiment, mga kaisyo. Ito ay isang hypothetical question. So, wag po nating sisihin si Senador Alan Peter Cayetano na para bang inutusan niya o gusto niyang gumawa ng gulo dahil ang kanya pong panukalang ito is just a thought experiment is just a hypothetical question. What if? Take note po, mga kaisyo, nakalagay kasi dito, what if? Sabi niya, what if we all just resign and allow a snap election? So ito kasi ang panukala niya. Paano kung lahat tayo, mga senador, mga congressmen, president, vice president, lahat ng mga elected officials ay magbitiw sa pwesto at pahintulutan ang isang snap election? Usapan natin yan mamaya, mga guys. Ang kanyang panukala from the president, o itong kanyang hypothetical question, anong mangyari? Bakit paano kung gawin natin ito? So sabi niya, from the president, vice president, senate, and congress. With one important addition daw, no incumbent from the above can run for one election cycle. So sabi niya dito na mag-resign tayo, bigyan natin ng daan ang snap election, tapos ang lahat na nakaupo ngayon na mag-resign, walang tatakbo ng pwesto o kahit anumang pwesto sa loob ng isang election cycle. So ibig sabihin, mga kaisyo, kung snap election ngayon at magkaroon ng, kasi ang susunod po natin na election, regular election natin, mga kaisyo, is the presidential national election with local election, mga kaisyo, and half of the senators by 2028. So pag sinabi kasing snap election,
ay kaagad-agad ito. Kaya nga tinawag ito snap. Kaagad-agad, the soonest possible time before 2028. So sabi niya, national government has its bureaucracy and will continue to run. So sa paanong paraan daw mga kaisyo? Governors, mayors, and barangay chairpersons are generally trusted and will be in place. No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. It's like ganito. Mayroon lang mamaya mga kaisyo. I will comment on this proposal on his hypothetical question. Paano kung sakasakaling gawin natin ito? So no drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. So ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo yung mga kasalukuyang nakaupo for one election cycle. So meaning mayroong let us say 6 na taon na hindi pwedeng tumakbo itong mga nakaupo kasalukuyang mga nasa pwesto mga kaisyo. So a turning point sabi niya, leading to renewal and revival instead of people power, dahil magulo yan, sacrifice from people's servants. If we truly serve them, then starting over shouldn't scare us because real change starts with radical honesty and the courage to admit when it's time to step aside. We should all just consider this, what if, and pray about it. Ang tanong kasi natin mga kaisyo, para sa mga nakapanood nito replay na, kasi walang nanonood sa atin dito live, is what will happen? Will the Filipino people and the Republic of the Philippines in particular will benefit from this? Okay. Ang kapatid naman ni Senador Alan Peter Cayetano mga kaisyo ay hindi pala yan. Ito. Ay tumugon dito sa post ng senador. So si Lino Cayetano, ano bang current position ni Lino Cayetano? Mahaba to mga kaisyo. So dito na lang tayo. Saan ba 'yun? Kay Alan pala. So sabi ni Lino, I support this proposal. I agree with my brother Alan and ask that we start from ourselves, give up power, and this movement for real transformation will be a legacy our father will be truly proud of. Let's lead. The Senate will function without the Cayetanos, while Taguig has a very capable vice mayor and the Cayetano political party has had 15 years to run Taguig City and institute reform. Matibay na dapat ito. If you truly believe what you say, then trust and have faith that if some of the old guard steps down, it will inspire others to follow. I will support further that no Cayetano should run in 2028. Lahat tayo. So, dito tayo mga kaisyo. May isang sumang-ayon. Ang sumang-ayon ay ito. Si the top low bender mga kaisyo. Si Erwin Tulfo. Si Eric Sylvester Tulfo. Sabi niya, why not include all elected officials from the president down to councilors? Extended ang kanyang hiningi na isama dito sa mga resignation na itong mga kaisyo. So lahat. Hindi niya inintindi itong sabi ni Alan Peter Cayetano dito. Sabi niya dito governors, mayors, and barangay chairpersons are generally trusted and will be in place. Mga national position lang ang gusto nitong si Senador Alan Peter Cayetano na bumaba sa pwesto o magbitiw. Huwag isama ang mga gobernador down to the local councilors. Why not include daw sabi dito? I agree but sabi ni Eric Sylvester Tulfo. I agree but Sang-Ayon si Senador Erwin Tulfo sa mungkahi
ni Senador Alan Peter Cayetano na pagbitiwin sa pwesto ang lahat ng matataas na opisyal ng gobyerno, sundan ito ng snap election. Dapat anyang magbitiw sa katungkulan, maging ang mga nasa mababang posisyon tulad ng mga kaunsilor. Pero may agam-agam sito po sa kung paano ito may papatupad. Where will we get the budget? We need to pass a law to fund it, saan niya. Mamaya mga kaisyo, akin lang pong ituloy itong mga post o pumuna ang isang hindi sumang-ayon. Ito, kanina si Erwin Tulfo, sumang-ayon siya but with certain condition. At may agam-agam pa siya kung paano ito ipapatupad, knowing na kung magkaroon kasi ng election mga kaisyo, kailangan ng budget. Gagastos ang pamahalaan. So sabi ni Senator Ping Lacson, snap election is not the key to restoring public trust in the government but the certainty of punishment is. Sabi kasi niya, election, snap or regular is not the solution. In fact, election campaigns actually add to more corruption of the electorate by the candidates. For a change, how about certainty of punishment of corrupt politicians? The higher, the better. Ang punto kasi dito ni Senador Alan Peter Cayetano mga kaisyo ay yung nawala na tiwala ng taong bayan sa mga politiko, lalo na sa mga mambabatas mga kaisyo at sa mga nakakataas o nasa taas na posisyon katulad ng presidente at vice president. Kasi tayo po ay divided, nahati-hati tayo mga kaisyo, knowing na mayroong supporters si Bobong Marcos, mayroong supporters si Vice President Sara Duterte, may supporters ang administrasyon, may supporters din yung opposition. So dito naman, sabi ni Senate President, kanina si Senate President pro tempore yun, Ping Lacson, ayon naman kay Tito Soto mga kaisyo, it's very far-fetched. Hindi daw ito makatotohanan. Sabi dito, hindi kumbinsido si Senate President Tito Soto sa mungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na pagbitiwin sa pwesto ang matataas na opisyal para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Sabi niya, what do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected? Now, of course, siya ay kakaupo lang niya. Malaki ang kanyang nagastos, hindi pa nakabawi itong si Senador Tito Soto sa kanyang mga nagastos noong nakaraang eleksyon mga kaisyo. Kailangan siya pa siyang bumawi. Kailangan muna niyang anong tawag dito? Namnamin. Kailangan pa niyang namnamin ang kanyang pagiging senador, ang kanyang pagbabalik pwesto at ang kanyang pagiging Senate President. Parang self-serving itong bahaging ito sa kanyang sinabi dito mga kaisyo ni Tito Soto. Self-serving. Bakit? Sabi niya, what do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? Idadamay mo roon sa mga guilty? It's very far-fetched ayon kay Senador Tito Soto. As far as I'm concerned, we will be entering something like an uncertainty and chaos in the political world kapag ganun. Dagdag pa niya. Sa Malacanang naman, sabi ni Auntie Claire, dito sa ulat o inilabas ng PNA o Philippine News Agency, Palace slams Cayetano snap post call wishful thinking and politicking. Namumulitika lang daw si Senador Alan Peter Cayetano. Sabi ni Auntie Claire, si Auntie Claire ito mga kaisyo. Palace Press Officer Claire Castro said, President Ferdinand R. Marcos Jr. remains focused on governance and disaster response, particularly assisting those affected by the recent disasters. Sabi niya, it is just his wishful thinking. We do not have to
time to talk about one's personal desires. Abala ang Pangulo na magtrabaho para sa bayan at tulungan ang mga napektuhan ng lindol at bagyo. Wala po siyang oras sa mga ganitong klasing pamumulitika. Ayun. She urged public officials to set aside political maneuvering and prioritize the people's welfare. Ayun. Sabi ni Auntie Claire, mag-focus po tayong lahat sa pangangailangan ng mamamayan, hindi sa mga pansariling interest lang. Ayun. Pero siya ay palaging namumulitika. Pag pinag-usapan ang mga Duterte, marami siyang pwedeng sabihin o marami siyang masasabi. Pero pag tungkol sa kanyang amo, tungkol sa mga kapalpakan niya sa kanyang amo at sa administrasyon, ay wala siyang masyadong masasabi. Na klinaro ito ni Alan Peter Cayetano, ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kaisyo. Sabi niya dito sa kasi itong post niya, una is yesterday 2:23 p.m. at ito naman is 11 hours ago. So kung 11 hours ago, mga alas 12 ng hating gabi. Hindi, 12 hours. Alas 12 kanina? Sandali lang ha. Kung alas 11 kasi ngayon, alas 12. Kaninang tanghali to. Mayong Auto Facebook family, paglilinaw lang po regarding the National Reset or Clean Slate proposal. It's not my job nor my intention to tell anyone what to do, to tell anyone to resign, to tell the President, the Vice President, Senators, and Congressmen and women to resign. My duty is to reflect on the problems our nation faces, discern, pray, then articulate ideas. The sheer massiveness of participants, beneficiaries, and accessories to the present scandal of corruption, taken together with the staggering amount of money stolen, call for immediate, effective, and decisive action, which sadly and unfortunately is not happening. Thus, the need for radical solutions. Not everyone is dirty, but the system is broken, making accountability very difficult. Having a clean slate will allow us to act faster, be more effective and decisive in finding and punishing those who are guilty. No hiding behind legislative immunity. Yada-yada na to, mga kaisyo. Are you willing to resign to the proposal for a clean slate and national reset? What if it is possible? Are you willing to resign? Is the first and essential question. Kasama sa commitment is to resign, then not to run for any position for one election cycle. Yun lang ang sagutin muna. Please, maniwala po tayo. All other questions marali na sagutin or pag-usapan. Okay, dito muna tayo sa snap election, mga kaisyo, kasi the only in the history na nagkaroon po ng snap election is during the 1986 Philippine presidential election. Okay, I will just go over this not in detail, only yung mga importanteng mga bahagi lang, mga punto dito, mga kaisyo, ang gusto kong ibahagi sa inyo para po sa mga kabataan dyan na hindi alam ang nangyaring snap election noon. So kasi itong 1986 Philippine presidential election ay ang eleksyong pinawagan nung nakaupong si Ferdinand Marcos Sr., ang ama ng nakaupong si Bongbong Marcos, mga kaisyo, na kung saan nagpatawag siya ng snap election. Na ang nanalo during this snap election, mga kaisyo, ay of course the sitting incumbent president noon na kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. In which nang nag-walk out itong mga miyembro ng NAMFREL, mga kaisyo, dahil daw sa di umano'y massive cheating sa panahong iyon, dahil lumabas na panalo si Marcos Sr., si Makoy, nag-walk out itong mga taga NAMFREL bilang protesta sa mga nangyaring dayaan di umano para maipanalo o mailuklok pabalik sa pwesto si Ferdinand Marcos Sr.
And this snap election and the walkout of NAMFREL, mga kaisyo, during the counting of ballots ay naging mitya sa 1986 People Power Revolution. Ito ay ang resulta, mga kaisyo, ng snap election na yun. So, nagkagulo ang ating bansa, napatalsik ang ama ni Bobong Marcos, at pumalit naman ang walang kakwenta-kwentang Aquino, Cory Aquino. Now, what's my point? Itong proposal kasi ni Alan Peter Cayetano, mga kaisyo, at first sight, masasabi po nating maganda ang panukalang ito. Ang problema lang kasi is the electorate, itong mga botante. Dahil as far as what we have observed, hindi pa po matatawag natin na umabot na sa maturity ang mga botante, mga kaisyo, sa maturity in terms of mayroong tamang pagpili ang mga electorate o mga botante. Yan kasi ang problema sa eleksyon natin dito sa ating bansa. Yung mga hindi masyadong iniintindi kung ano ang mangyayari sa bayan, sa bansa, kung sakasakaling magkamali tayo ng pagpili, mga kaisyo, dahil ang kanilang nakikita is the immediate o kasalukuyang sitwasyon ng kanilang nararanasan. Yan ang kanilang pinagbabasihan ng pagpili. Paliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ko, mga kaisyo. Pagdating ang karaniwang nangyayari pagdating sa kampanya, lalabas yung katangian ng isang politiko na mapagkumbaba, mapagbigay. Lahat na lang ng positibo ay makikita natin sa isang kandidato. Whether a neophyte or a veteran politician, lalabas yung mga katangian, positibong mga katangian. At mayroon ding mga negatibong mga ugali, like mudslinging, yung paglalahad ng mga negatibo laban sa kanilang kalaban. So, hindi pa kasi kung mature lang ang electorate, Senador Alan Peter Cayetano, hindi problema yung budget, hindi problema kung dapat bang idadaos ang snap election o hindi. The problem is in the electorate. Hindi ko lalahatin, pero karamihan kasi ng mga Pilipino, pipili sila, ang kanilang pinagbabasihan ay ang kasalukuyang nilang naranasan o kasalukuyang nilang nararamdaman o kasalukuyang nilang nakikita sa isang politiko. Kasi kung mapapalitan kasi, mga kaisyo, pag magkaroon tayo ng maturity ang mga electorate, hindi problema. Kahit pa buwan-buwan o taon-taon tayo sa snap election. Pero hindi mangyari yan kasi marunong tayong pumili. Hindi na pwede nga nating i-adapt yung parliamentary form of government na kung saan papalitan lang ang mga leader kung hindi na tayo sang-ayon. Pwedeng upo yung mga mabubuting
at mga matatalino at yung mga effective na mga leaders as long as they want or as long as we want. Hindi tayo kinakailangang mag-eleksyon bawat 3 taon o bawat 6 na taon o 4 na taon o mayroong regular election. Kasi ang marunong tayong pumili, mature tayong pumili. At alam natin na ang iluluklok nating mga mamumuno ay yung talagang maglilingkod sa bayan ng totoo, magsisilbi sa bayan ng tapat, mga kaisyo. Issue 101. So actually, sasabihin ko po sa inyo, mga kaisyo, I agree with this proposal ni Senador Alan Peter Cayetano. But the problem is not on the candidates. The problem is on the electorates. Ang problema wala po sa mga kandidato. Kasi pwede naman natin kung wala tayong mapipiling kandidato, mga kaisyo, o may tatakbo, makakahanap tayo ng contender na talagang karapat-dapat sa isang pwesto. So, ang problema nasa botante. Kailan kaya tayo magmamature bilang mga botante? At dyan nagtatapos ang episode natin ngayon, mga kaisyo. Pero bago po natin tapusin ng tuluyan ang ating episode ngayon, kumustahin muna natin kung ilang araw na lang ba nalalabi bago ang Christmas 2025. Mayroon na lang pong 78 more days to go before Christmas. 23 hours and 57 minutes to go. Again, 78 more days to go. 23 hours and 57 more minutes to go. Mga kaisyo, bago ang Christmas 2025. So advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Issue 101. Senyor Simon. At dyan po nagtatapos ang episode natin ngayon dito sa Issue 101. Sana naway makita-kita tayo muli sa susunod natin na episode live. Anyway, wala namang nanonood sa atin dito. Pero still, patuloy pa rin ang inyong lingkod na si Senyor Simon para sa mga live stream natin at sa mga talakayan at usapin natin na may kaugnayan sa ating sambayanan at lipunan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senyor Simon. pansamantala po munang mamaalam para sa ating palatuntunan ng Issue 101. hanggang sa muli, tandaan, mas lamang ang mayalam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.